Another day, another ulam na naman. Ay, ganap pala. Pagtingin ko nga sa timbata, yun na nga, may pang ulam na naman, ulalam na naman. Nahuli nga din ni Papa to sa ilog. Kapag may tiyaga talaga, laging may nilaga. Maagang akong gumising ngayon. At ayun na nga, medyo maganda yung sikat ng araw. At dahil nga hindi ko na nabalikan to nung umulan kahapon, ay titignan ko ngayon, titignan ko yung ginawa nila. Hindi nga din pumasok yung mga gumagawa dito. Magre-rest day din daw sila. Uuwi na nga din ako bukas, kaya hindi ko na din makakausap si Foreman. Kaya tinitignan ko ulit tong mga ginawa nila. Habang nandito nga ako ay yan na nga, paglingon ko dito nakita ko yung pangkaldereta. Pang pinapaitan nga din to at masarap din to pang kilawin. At tinawag ko nga tong aso namin, tinanong ko kung gusto niya ng kaldereta. Sabi ko sa kanya kung gusto niya kagatin niya para mapilitan silang katayin. Kumain nga lang din muna ako at ang ulam nga namin ay nilagang itlog. Kapag may tiyaga may nilagang itlog ka. May hotdog nga din pala kaming ulam at ampalaya. Mas mapait pa sa pinagdaanan mo. At dahil nga tinatamad ako magkape ngayon ay ito na lang, soft drinks na lang. Baka sakaling maging kahugis ko tong bote. Pagkatapos ko ang kumain ay nasikaso ko din muna yung papagatasin ko. At may alaga nga kaming bata dito. Bugtong-bugtong, pinapagatas, 2 beberon. Hulaan nyo. Sige na nga, sirit na lang kasi makikita nyo din naman dito. Itong isnabero na to ang papagatasin ko. Namatay kasi yung nanay nito nung ipinanganak siya kaya matagal na ding pinapagatas to. Pang MMK na tong buhay na itong baka na to. Dear Ate Charo. Nakakatuwa nga din tong baka na to kasi sobrang amo na niya. Gutom na gutom nga at kawawa naman. Tuwang-tuwa sa gatas. At ayun na nga, nabitin pa nga yata sa 2. Habulin pa ako. Kaya sabi ko naman, stop it. Pagkatapos ko nga magpagatas ay ayun na nga, may niluluto ng masarap na merienda. Kakakain lang, may merienda na naman. Naligo na nga din ako at ngayon kami dadalaw sa sementeryo. Magmamotor nga lang din kami ng mama ko kaya sabi ko sa kanya bilisan niya habang hindi pa umuulan. Pero mukhang aaraw naman at ayun na nga, mangingitim na naman ako neto. Negra Israel talaga. Sinilip ko nga lang din ulit tong mga to at ayun na nga, nagulat na naman sila sa akin. Grabe naman kayo, nagugulat kayo sa kapatid nyo. Prepare na nga din kami at ayun na nga, aalis na din kami. Pinag-video ko nga lang din muna yung mama ko at ayun na nga, magaling-galing din siyang mag-videographer. Bigyan ng reward. Nakarating na nga din kami sa sementeryo pero biglang lumambot yung gulong ko. Kaya sabi ko magpa-vulcanize na lang muna kami. At wala nga nahanap yung nagbo-vulcanize na butas. Kaya it's a prank pala. Naglinis na nga lang din muna kami ng puntod ng lola ko. At ayun na nga, ilalagay ko na din yung mga pagkain niya. Maya-maya pa umuwi na din kami kasi sobrang init na. Dumaan nga lang din muna kami dito sa bahay ng tito ko. Magpapahinga at makikimarites. Habang nagpapahinga kami ay nasilip ko itong bunga ng bayabas kaya sabi ko kukuha nga ako. Ang dami nga ding bunga na itong bayabas na to. Kaya sabi ko lagot to sa akin. Nagsimula na nga ding makipagmaritesan si mama. Nung naubusan na nga sila ng kwento ay umuwi na kami. At may mga bisita pa dito sa bahay namin. Habang naglalakad nga ako ay nakita ko na naman tong mga talbos na to kaya kinuha ko na naman, uulamin ko. Susulitin ko nga lang din yung pagkain ng ganito dito. At yung mga binibili ko sa palengke, mas marami pa yung tangkay kaysa sa dahon. Nakakita nga ako ng saluyot dito kaya kinuha ko na lang din para pang inabraw. Gulay is life, gulay pampahaba ng buhay. Gulay para sa may mga lahing kambing. Pagbukas ko nga sa isang kaserola, ayun na nga, andito na yung pinapangarap kong ulam. Ang nilagang baboy. Pagkatapos ko nga kumain na magte-treasure sana ako at ayun na nga, may natutulog ng pusa dito. Nagsimula na nga din ako mag-treasure na naman at mag-e-exercise na naman ako para mabawasan yung mga kinain ko kanina. Nakatikto pa man din ako kanina. Binibilisan na nga lang din namin mag-treasure dito at ayun na nga, nakahanap pa ako ng assistant ko. Nagpahilot nga lang din muna ako para mabawasan yung mga lamig ko sa katawan para yung pagiging cold na lang niya ang maiwan. Pinapanood ko nga itong mga pato namin at nagsuswimming sila. May 3 bibe akong nakita. Ayun na nga, naging 5. Nandito nga kami ulit sa pinapagawa at ayun na nga, tinuturo ko sa kanila kung saan dito yung kwarto, saan yung mga space dito. At talagang sisingilin ko na tong mga to ng talent fee ko.
Pupunta nga muna ako sa may ilog at titingnan ko kung ano yung itsura doon. Ang dami na nga din daw pinagbago dito kaya sabi ko sisilipin ko nga at magbi-video ako. Ongoing nga din yung paggagawa nila ng mga daan dito kaya maraming buha-buhangin dito. Ang linis pa nga rin ng mga ilog dito, hindi kagaya sa Manila na puro basura na. Masarap nga maligo dito. Kahit sumisid ka dito, pag ahon mo, itsura mo pa rin yun. Hindi kagaya sa Manila na pag ahon mo, magiging negro ka na sa sobrang itim ng tubig. Bumalik na nga din ako sa bahay at ayun na nga, nakita ko si Papa. Kinukuha na yung mga pangpapaitan. Bilhin nyo na to bago ko pa to katayin. Sumama nga ulit ako kasi sabi ni Papa magpapain siya. Ay maglalagay pala siya ng mga net para bukas may ulam na naman kaming isda. Doon nga daw siya sa may mabato na part maglalagay ng mga net. At doon nga nagtatago yung mga malalaking isda. Nakakaaliw nga tong tubig dito at ang sarap-sarap maligo. Ang linaw-linaw ng tubig. Sisimula na nga ding maglagay ng net yung Papa ko. Tapos bukas babalikan yan para makikita kung may makukuha ang isda. I-update ko kayo bukas kapag may marami siyang nakuha. Yung ibang net nga ay dito naman namin sa baba ilalagay para malito yung mga isda. Patapos na nga din ilagay ng Papa ko yung mga lahat ng net niya. At tumidilim na din para makauwi na kami. Pauwi na nga kami, malapit lang din dito sa bahay. Bukas ulit, yun lang, bye!